Sabi sa Galatians 2 verse 20, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Mangyayari lang to pag totoong tinanggap na ng isang tao si Jesus Christ sa buhay niya. Yung dating siya, wala na yun, tapos na yun. Yung dating ako na madiskarte, yung dating ako na nagtatapang-tapangan, yung dating ako na paladesisyon, tapos na lahat yun. Yung dating Coach Mav, patay na yun. Hindi na yun sakop ng kapangyarihan ng kasalanan. Kasi ngayon si Jesus Christ nang nabubuhay sa katauhan na to. Ang weirdo pakinggan, no? Ganon talaga kapag hindi mo pa nararanasan. Yung tipong kapag narinig mo, ang masasabi mo na lang, ano pinagsasasabi nun? Alam ko yan kasi bago ko talagang natanggap si Lord, ganyan din ako mag-isip. Parang hindi sila matino sa paningin ko. Yun pala, ako pala yung hindi matino at bulag sa kasinungalingan ng mundo. Sabi dito, I have been crucified with Christ. It shows a spiritual death to the old sinful way of living. Kasi yung dating ako, gustong gusto nun ng kasalanan. Hindi pa tapos yung ginagawa, nag-iisip na ng panibagong kalokohan. Sabi din dito, Christ lives in me. Ibig sabihin siya na yung nagpapatakbo ng buhay ko. At dalawa lang naman yan, it's either si Lord ang nagpapatakbo ng buhay ng isang tao or ang makasalanang mundo. Ang mahirap niyan, pag ang tingin ng isang tao sa sarili niya ay napakabait niya, ay mahihirapan talaga siyang tanggapin si Jesus Christ sa buhay niya. Kasi pakiramdam niya, hindi naman niya kailangan ng tulong ng kahit na sino. Or pwedeng feeling niya nasa Panginoon na siya. Pero hanggat hindi ka nakasuko at nagtitiwala sa Kanya ng buo, baliwala lahat ng ginagawa mo. You need Jesus in your life. And sana po malinaw ang mensahe ng video na to.